Magandang hapon po sa bawat isa sa amin yan. Second Peter chapter 1 verse 5 hanggang 13. Magandang hapon po yan sa inyo. Second Peter chapter 1 verse 5 hanggang 13. Basahin po natin. So, sundan nyo na lang po ako kung nandiyan na kayo. Sabi po diyan, and beside this, giving all diligence, unto your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. That he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Therefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly in the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Verse 13, yea, I think it meet as long as I am in the tabernacles to stir you up by putting you in remembrance. Verse 14, sasagot ko ng verse 14. Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ has showed me. Manalangin, ang Diyos, nakita sa lahat niyo, maraming salamat po sa hapon na ito, pinatulong niyo sa amin, at sa presensya po ng bawat kapatiran, ng isang mga kapatiran na nakiisa ngayon sa gawain nito via live stream. Maraming po Panginoon, kami yung pangunahan sa hapon na ito, at hindi namin po ng Espiritu ito po namin sa amin. Patawag ng Diyos sa aming mga pagkakasala ng mga panasakit. Kaya magdalangin sa Panginoon ng Jesus. At yung makakaupo sa So, ang buong context po ng chapter 1, verse 3 hanggang 14, mga kapatid, ayan po ay tumutukoy sa ating paglago sa ating Panginoon sa Kristo. Ano? Sa ating paglago. So, ating tatalakayin sa hapon na ito ay the results of growing spiritually. The result, yung mga resulta. Kasi mayroong resulta na nakita natin ngayon dito of that growing spiritually. So the whole context ng binasa natin kanina is it's all about growing. It's all about growth. Ano? Kaya sabi sa verse 3 ng chapter 1 ng 1 Peter na ito, ng 2 Peter, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ano? At sabi niya mga kapatid sa verse 5, yung binasa na natin ngayon. Ano? So, makikita natin dyan yung result of not growing spiritually. Ngayon, tingnan natin mga kapatid in a other side naman na ayon dito sa verse na ito na ating binasa, the result of growing spiritually. The result. Ano? So, yung salitang result ngayon ay napapanahon. Tama? Napapanahon ang salitang result ngayon kasi lahat sila ng mga nagpapatest, kailangan nila ng result. At yung iba naman ay
nagkakaroon ng pangamba na magpa-test kahit merong libre test. So, in-encourage ko mga kapatid, kung may libre test ng tinatawag na rapid testing for COVID-19, libre naman, magpa-test tayo. Para malaman natin kung safe pa ba o tama pa ba yun natin. Pag nag-positive ka naman, huwag ka rin magaling lang. I-confirmatory ka. Hindi lahat kasi na nagpa-positive sa rapid testing, positive sa COVID-19. So yung result, natatakot dun sa result. Tama? Nagkakaroon ng pangamba doon sa result. Pero itong result na ito mga kapatid, in growing up spiritually, ay isang magandang resulta para sa atin. So, malalaman natin kung tayo lumalago spiritually sa pamamagitan ng resulta. Tama? Malalaman mo lahat ng bagay na ginagawa mo o yung output ng ginagawa natin sa pamamagitan ng result. Tama? Ng result. Siyempre, halimbawa na lang tayo po yung nag-take ng isang examination. Hindi mo malalaman mo kung pumasa ka o hindi kapag nakita mo na yung result ng iyong ginawa. Kagaya po sa atin, when we talk about spiritual growth, it requires several things. Nakita natin yan sa verse 5. Ano po yan? Una dyan mga kapatid, it takes desire. Sabi po sa verse 5, and beside this, giving diligence, add. Add. Ibig sabihin ng add yan mga kapatid, it takes desire. Meaning, it is our individual responsibility mga kapatid for us to be able to continue for our spiritual growth. Kung hindi tayo magkakaroon ng desire as our medium of individual responsibility, hindi tayo lalago. Hindi tayo lalago. Pangalawa, mga kapatid, it takes discipline. Sabi niya mga kapatid sa verse 5 pa rin, giving all diligence. Diba? Not just those things that are convenient, but all. Hindi lang yung convenient, hindi lang yung madali, hindi lang yung kaya-kaya natin. Pero ang sabi niyan, lahat. So, for us to be able to continue for our spiritual growth, it takes discipline. Meaning, kapatid, lahat, all out, kung ano yung dapat napigilan sa atin, ano yung mga dapat natin disiplinahin sa sarili natin, lahat, hindi lang yung madali lang sa atin. Minsan may mga bagay sa buhay natin, madali lang natin i-let go. Madali lang natin bitawan, madali lang natin talikuran. Pero pag pinag-usapan ng disiplina mga kapatid, yung sinabi rito mga kapatid ni Peter, that giving all, not just those things that are convenient, but even those inconvenient, yung mahirap bitawan. Kasi part ng pagdidisiplina, hindi tayo malidisiplina. And it takes diligence. When we talk about diligence, it is hard working. Diligence, mga diligent talaga, hard workers yan. Hard working. Gusto mong lumago spiritual, pagtrabahuan natin. Hindi yan ibig sabihin mga kapatid, sabi nila, para maging matalino ka, yung libro, gawin mo unan. Meron naman nakita natin sa Facebook video, yung bata, ang ginagawa niya sa nasa libro niya, sabi niya, yung sulat, yung kanya imagination gumana, yung laman ng libro, sinasandok niya, at ibinubuhos niya sa ulo niya, hindi ganun kadali yung proseso ng pagpapatuloy sa paglago spiritual. It takes diligence. Walang mananampalataya ng pagtulog niya ngayon, paggising niya bukas, malago na siya. Magaling na siya. So it takes diligence, kapatid. Mahirap, masabi na tayo po'y lumalago spiritual kung malayo tayo sa pagbabasa natin sa spiritual na salita ng Diyos. Yung iba gusto lumago, pero ayaw magbasa.
Diba, meron pa nga tayo nakasama dito, gustong-gusto ng ministry ng pagtuturo, gustong-gusto ng ministry ng pag-preach. Pero hindi naman nagbabasa ng Biblia. Tama? Ayaw niya yung ministry niya na siya nagpapaawit ng bata, ayaw niya yung ministry na siya nagpapalaro ng mga bata. Ang gusto niyang ministry, yung nagtuturo din siya. Diba? Asan siya ngayon? Wala na. Wala na siya ngayon. May ganun tayo nakasama. Pero ayaw niya ng disiplina, wala siyang diligence para sa kanyang pagpapatuloy sa paglago. Marapat lang, tama lang na hindi siya dapat pagtuloy. Ano? Marapat na hindi dapat pagtuloy. Kaya yun po yung mga several things that requires for us to be able to grow spiritually. And syempre, it requires also discernment. Discernment. Sabi niya sa verse 5 pa rin, ano? And beside this, giving all diligence, add to your faith. Sabi yan, add to your faith. Tandaan niyo mga kapatid, saving faith is not enough. Hindi ibig sabihin, pagkatapos mong maligtas, tapos na. Hindi po natatapos doon ang buhay ng isang Kristyano na pagkatapos mong maligtas at mabautismuhan, tapos na. May proseso pa rin na dapat lumalagyan. Hindi naman po pwede ang isang sanggol. Pagkatapos ipanganak, okay na. Hindi na pwedeng hindi na siya lumaki. Kailangan lalaki yun. May proseso eh. Tayo muli na ipanganak spiritual, natural, at normal, at marapat, na tayo po'y lumago at magpatuloy na lumago. Hindi lang sapat yung saving faith ang alam lang natin na ligtas tayo. Tapos na. Ano? Hindi po yan yung plano ng ating Panginoon. Kung tatanungin natin, kalooban ba ng Panginoon na tayo'y lumago? Kalooban ba ng Panginoon? Ano? Ang sagot ay kalooban. Kalooban ng Diyos na tayong lahat lumago. Kahit kakaunti po tayo dito sa Christ Covenant, mga kapatid, kalooban ng Panginoon na tayo lumago. Pero siyempre, kailangan ng desire. Kung ang isang mananampalataya, wala siyang desire na lumago, hindi lalago yan. It takes discipline. Kung yung mananampalataya na walang disiplina, hindi yan lalago. Ano? At isa pa, kung yung mananampalataya na walang diligence, ayaw mahirapan, ayaw ng hard work, hindi rin lalago. Ay syempre, discernment. Na makita na kailangan ko lumago. Hindi tayo mga wallflower lang dito. Hindi tayo nagpaparami dito para wala lang. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito para wala lang. Ano, maging dyan po sa inyo sa nanonood. Hindi po kayo nandiyan para may dagdag lang sa numero ng nanonood. Ano? Maintindihan natin na dapat tayo lumalago. Ano? Tayo lumalago. And syempre mga kapatid, isa sa mga signs, o may mga signs din of spiritual growth. Ano po yung mga signs? Ano? Bago natin matalakit pinaka-resulta. Signs of spiritual growth. Meron pong tinatawag na virtue. Ano? Ano po yung virtue? It is a behavior with high moral standard. Ano? High moral standard. Now, virtue mga kapatid, that it is a character that leads to good behavior. Kaya may mga tinatawag na mga virtuous man, virtuous woman. Meron silang behavior na may tinatawag na high moral standard. And character that leads to good behavior. That leads to good behavior. So isa yan sa mga sign of spiritual growth. Ano? Virtue. Yung character, it leads to good behavior. Hindi ibig sabihin kapatid, kahit magkakasama na tayo, matagal na tayo magkakasama rito sa loob ng simbahan, ay yung kaugalian natin, na nakasanayan natin, gano'n na lang. Hindi kapatid. Habang lumalago tayo, ito'y dapat matagpuan sa atin, na tayo'y lumalago, at yung character natin, nag-relate into a good behavior. Na kahit magkakakilala na tayo lahat,
wala daw yung tinatawag na over-familiarity. Makikita pa rin yung respeto sa isa't isa, at yung paggalang sa isa't isa. Kasi yun yung lumalago sa atin eh. Yung character natin, nililid niya tayo dun sa good behavior. When it comes to virtue. That is one of the signs of spiritual growth. Pangalawa is knowledge. Knowledge. Ano meron sa knowledge? Knowledge. Meron tayong tinatawag na understanding of spiritual things. Understanding of spiritual things. Saan natin ba nakikita yung sinasabi ko? Dito po sa verse 5 pa rin. Sabi diyan mga kapatid, add to your faith virtue. And to virtue, ano sunod? Knowledge. Knowledge. Understanding of spiritual things. O yung word na gnosis. Ibig sabihin, to know. To know. That is one of the signs of spiritual growth. Meron kang tinatawag na virtue, a character that leads to good behavior. Ang lumalago spiritual, nakikita itong bunga ng pagiging mahusay sa kanyang behavior. Ibig sabihin, kung ikaw ay lumalago mananampalataya, mas nagiging respetado ka at mas nagiging respectful ka sa iba. Tama? Nawawala yung pagiging arrogante natin o pagiging rascal natin pagdating sa pag-uugali natin. Nagiging mahinahon tayo, nagiging magalang, at nagiging matapat sa lahat ng bagay. Pangalawa, dahil may virtue ka na, sabi ng salita ng Diyos, virtue, and to virtue, knowledge. Knowledge is understanding of spiritual things. Naiintindihan natin yung kahalagahan ng mga spiritual na bagay, kagaya na lamang ng ating presensya sa ganitong klaseng pagtitipon, na kapag meron pong pagtitipon na tayo po'y magsasalo-salo ng salita ng Diyos, mag-aaral, magtatalakay ng salita ng Diyos, naiintindihan mo yun na kailangan mo yun. Tama? Kailangan mo yun. Maiintindihan mo na kailangan mo ng spiritual na pagkain. Kaya kahit wala nakakakita sa atin, kahit wala nagsasabi sa atin, naintindihan natin na ang spiritual na bagay na ito, kagaya po ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, ay napaka-essential para sa aking paglaro. Kaya ang isang balagong mananampalataya, knowledgeable siya sa salita ng Panginoon sapagkat pinagtatrabaho niya at pinaghihirapan niya. Naintindihan niya na kailangan niyang aralin ito sapagkat ito'y kalooban ng Panginoon. Pangatlo, na mayroong signs sa spiritual na paglago is temperance. Sabi din sa ating binabasa ng mga kapatid, virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance. When we say temperance, self-control. Self-control. Or continence. Now, paano natin masasabi na tayo ay may self-control na? Paano? Alam nyo mga kapatid, kahit po sabihin natin, kahit po may mga man of God, minsan, kulang sila pagdating sa self-control. Ano po yun? Yung hindi po makontrol, yung tumatakbo sa kanyang isip, sa kanyang nararamdaman, at sa kanyang sarili. Minsan may mga tao, kapag nagalit, hindi na nag-iisip. Tama? Self-control, mga kapatid. May mga tao na kapag nakaramdam ng galit, nakaramdam ng inis, nagsasalita ng nagsasalita, mabilis gumalaw ang dila kaysa sa utak. Kaya kung minsan, pagkatapos ng galit, pupunta ang galit, mabigat na yung nabitawang salita, mabigat na yung desisyon na gawa. Kaya mga kapatid, kailangan ng self-control. Temperance. May mga tao sabi nila, ganito na talaga ako magagalitin. Hindi ako naniniwala din eh. May mga pagkakataon talaga na nagagalit talaga tayo, pero diyan masusubok at masusukat
ang ating paglago spiritual, kung paano natin i-handle itong ganitong klaseng circumstances sa buhay natin. Self-control. Ano? Kagaya po, kahapon na ngayon ang suntukan yung mga motor habang maaga sila. Sabi ko nga dito sa nakabike, dito inabihan namin ng gano'n yung mga. Sabi ko dito sa nakabike, sabi ko, mali ka naman kasi. Hindi ko nakatawan niya. Hindi kasi, gaganunin pa niya ako. Pinabababa ako na. Sabi ko, mali ka, sabi ko kami. Kasi ikaw, bisikleta ka, nasa bike lane ka. Bakit ka kasi nag-swerve? Alam mo ba yun? Nag-swerve ka eh. Hindi pre, sabi mo, andar ka ganun. Iniwasan ko kasi yung tubig eh. O, pero mali ka pa rin sa akin. Sana hindi mo na lang inabon. Humingi ka na ng pasensya. Oo, sige, sabi niya. So may mga ganun tao na pagdating sa temperance, kapag hindi natin kontrolado kung ano kagad yung maramdaman natin, agad-agad tayong nagkakaroon ng reaksyon. Okay? Sunod mga kapatid na sign of spiritual growth is patience. Sabi po diyan sa ating pinabasa mga kapatid, sa verse 6 pa rin. And knowledge, temperance, and to temperance, what? Patience. Now, when we say patience, mga kapatid, it is a cheerful endurance or constancy or to remain. Yan po ibig sabihin ng tinatawag na patience. Ano ho? Meron kang tinatawag na endurance. Kapag may self-control ka at meron kang patience, kapatid, temperance and patience, hindi yan magagalitin. Relax lang yan, tao yan. Dahil nag-iisip yan at nakukontrol niya yan. Ano? Meron kang tinatawag na cheerful endurance. Ano? Hindi ka basta naiinis o nagagalit. Next is yung tinatawag na godliness. Ano? Godliness means, mga kapatid, nasabi dyan, is a devout or holy. When we say holy, separated. Hindi ka kagaya ng ginagawa ng marami ngayon na mga worldly Christians. Isa yan sa mga sign. Ano? Sign of spiritual growth. And number 6 is brotherly kindness. Sabi dyan mga kapatid. And to godliness, brotherly kindness. Ano? The love for the brethren. And lastly, may kita natin dyan, na sign of spiritual growth, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, what? Charity. In charity dyan, tinatawag dyan is love or the benevolence. Pag sinabi natin benevolence, to love in a social or moral sense. Pag pinag-usapan natin yung social or moral sense, ito ay tumutukoy on how we treat one another. Paano natin itrato yung isa't isa. Iyan po yung tinatawag dyan na charity. At iba pa yan doon sa tinatawag na brotherly kindness. Ano? For the benevolence. Ano? To love in a social or moral sense. Paano natin itrato yung isa't isa? Ay ba, paano tayo magtratuan dito? May mga terminology ganito. Magtatratuan tayo dito. Minsan sabi, ano yan? Bastusan yan. May mga marinig tayo ganyan. Tapos may mga sumisigaw na, uy, respeto naman. Sa labas, ano? May mga ganong mga salita na naririnig natin. May tao, respeto naman. Pero sa atin bilang isang mga mananampalataya, makikita natin yung paglago o sa mga senyalis ng lumalagong mananampalataya ay kung paano niya rin itrato yung isa't isa. Ang dahil mga kapatid, dito sa ating simbahan, wala po tayong special treatment. Maliban kung ikaw ay may special na kondisyon. You need a special approach. Pero kung wala ka namang special na kondisyon, hindi ka kailangan magkaroon ng special treatment. Pantay-pantay tayo dito sapagkat naintindihan natin, lahat tayo dito ay
pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon, pare-pares tayong makasalanan iligtas sa biyaya ng Panginoon. Kaya, sabihin natin na, ito may kaya, ito mayaman, ito giver, kahit ano ka ba, dito sa ating simbahan, pantay-pantay ang trato natin sa isa't isa. Kaya ang hirap mapagbintangan na kapag napagsabihan mo ang isang mananampalataya sa kanyang pagkakamali, napapagbintangan na kinakampihan ng kabila. Kinakampihan sa ganito, kinakampihan sa ganyan. Eh yung mga taong nandoon pa sa immaturity stage, napakahirap kausapin. Napakahirap kausapin. Kasi hirap silang umunawa. Hirap umunawa. Kaya mga kapatid, sa aking pangunawa dito, pagdating sa science of spiritual growth, makikita natin na isa sa maaaring maging output ng tayo lumalago spiritual, yung kahit meron kang maramdaman na parang ayaw mo na, pero dahil may self-control ka, temperance, nagpapatuloy ka. Na-overcome na. So, ibig sabihin mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa paglago natin spiritual, mas nalalayo tayo doon sa bingit ng pagkalayo o paglayo sa Panginoon. Kaya ang Diyos, layunin niya sa bawat isa sa atin na lumago tayo. Sapagkat kung ito yung kanto, ito yung edge, malalayo tayo sa edge ng pagkalayo sa Panginoon. Kasi unawa natin yung ating katayuan ngayon. Unawa natin. So, tingnan natin mga kapatid, yung positive things that accompany spiritual growth. Now, itong positive things na ito ay mga opposite lamang ng babasahin natin mula dyan sa verse 5 hanggang sa verse 13 na yan. Yung mga opposite niyan. Dahil yung opposite niyan, yun yung positive side na. So, the result of growing spiritual. Number 1, mga kapatid, you will be fruitful. Kung tayo po ay lalago spiritual, ang isa sa magiging resulta nito, tayo po ay magiging mabunga. Saan tayo magiging mabunga? Sabi po dyan sa binasa natin, for if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Eh sabi niya mga kapatid, kung itong mga bagay nito, yung una yung mga signs, signs of spiritual growth na nabasa natin, beginning from verse 5 hanggang verse 7, di ba? That is the signs of spiritual growth. Sabi dito ngayon pagdating sa verse 8, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So the result of spiritual growth, mga kapatid, you will be fruitful. You will be fruitful. Saan tayo magiging fruitful? Number 1, magiging fruitful tayo doon sa tinatawag na inward fruit. Now, what is that inward fruit? In Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Chapter 5, verse 22 hanggang 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So that is the inward fruit. Pangalawa is the outward fruit. What is that outward fruit? In Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Ye are the salts of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world.
A city that is set on the hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven. So the outward fruit na tinutukoy dito mga kapatid is we need to put our faith in action. Let your light so shine before all men. Huwag natin takpan yung liwanag natin. Tayo po'y tinawag ng mga liwanag, tayo po'y tinawag ng mga ilaw, tayo po'y magliwanag, tayo po'y tinawag ng mga asin, tayo'y maging maalat. Magkaroon tayo ng lasa. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ano bang saysay ng asin na walang alat? Yan ay tinatapon na lang at tinatapak-tapakan. At sabi ng salita ng Diyos, magliwanag tayo. Ano pong magliliwanag yun, mga kapatid? Magliwanag yung ating pananampalataya sa kanila. Sabi ni James, show me your faith without works, and I will show thee my faith by my works. Tandaan niyo mga kapatid, we are doing good, not to be saved, but because we are saved. And that is the fruit, the outward fruit, mga kapatid, ng ating paglagoy spiritual. Nagsisimula muna doon sa inward fruit, and that is the fruit of the Holy Spirit, or the fruit of the Spirit, na matatagpuan sa atin. At kapag yan ay nagsimula yung inward fruit na yan, kung hindi natin pipigilan, lalabas yan at magmamanifest yan sa ating buhay. So kung meron tayo mga kapatid ng mga signs of spiritual growth, ito ang unang resulta makikita na sa atin. Tayo po'y mamumunga. Kaya bawat isa sa atin magkaroon tayo ng bunga. Mamunga tayo. Hindi ibig sabihin kapatid, pag wala kang disipulo, wala kang bunga. Kung hindi muna tayo magkaroon ng bunga sa sarili natin mga kapatid, mahirap tayo mag-partake ng bunga para sa atin. Ibig sabihin kapatid, sa sarili muna natin. Ito muna inward fruit o outward fruit, baka wala ka yan. Baka wala pa tayo sa estado na tayo kung dapat lumago. Kaya nangyayari doon sa proseso, gusto natin kagad mag-jump doon, magkaroon kagad tayo ng disipulo. While yung sarili natin, hindi pa natin naaayos. Hindi po yung pagkaayos na kung saan ayusin sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ang nag-aayos niya. Yung mga bagay, mga kapatid, pagdating sa spiritual na paglago. Gusto natin magkaroon ng tuturuan, gusto natin magkaroon ng ididisipulo, pero usisain natin yung sarili natin. Tayo ba'y gusto ba natin tayo natuturuan? Mahal ba natin yung pagkatuto? Pinagtatrabahuan ba natin para tayo matuto? Para tayo lumago? Isipin muna natin. Baka kasi gusto lang natin magturo na magturo, pero ayaw natin matuturuan. Maaaring isang dahilan yan. Ayaw ko nang maturuan kasi marami na akong alam eh. Marami na akong alam eh. Hindi na siguro, sapat na itong mga nalalaman ko. Kaya, Pastor, tama na, alam ko na yan. Napag-aralan namin sa seminaryo. Kasi lalo kung hindi magkakabungan na gano'n. Kasi wala kang may tuturong tama sa magiging disipulo. Diba? Gusto natin magkaroon ng disipulo. Tignan natin. Yung inward fruit and outward fruit natin. Kamusta? Pangalawa, so yun yung unang result, Kung meron tayo dito yung mga nabanggit from verse 5 to 7, the signs of spiritual growth, ang sabi ng verse 8, hindi tayo magiging barren, but you will be fruitful. See? Mamumunga tayo. Isa sa manifestation sa atin, result, manifestation na tayo lumalago yung bunga. Nagkakabunga tayo. Okay? Pangalawa,
the result of spiritual growth, you will be spiritually knowledgeable. Spiritually knowledgeable. Pero tandaan nyo ito, may mga instances dito. Mas nakuuna yung spiritual knowledge kaysa dun sa fruit. Inward fruit and outward fruit. So kapag nauna yung tinatawag ng spiritual knowledge o yung mga knowledge when it comes to spiritual things, dahil sa salita ng Diyos, kasama may nauna yabang ko. May yabang dito. Kaya isa sa result na kapatid ng paglago natin spiritually, you will be spiritually knowledgeable. Sabi sa verse 9, that he that lacketh these things is blind. Ano? Kapag iba yung sinabi ng verse 8, ano? Pag meron ko ng mga bagay na ito, ano yun? Yung verse 5 to 7, hindi ka magiging fruitless, magiging fruitful ka. Pero sabi sa verse 9 ngayon, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Ano? Kung may kakulangan doon sa mga signs ng paglago, sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, may kakulangan din tayo sa ating kaalaman spiritually. Kaya yung mga ilihahayag natin dito ngayong katotohanan na dapat ina-apply natin, sabi ko nga, ang pagkakaiba ng preaching at teaching, malaki. Dahil si teaching, nag-i-inform. Tama? Nag-i-inform pag teaching, i-inform kita. Nagbibigay ako ng information. Nagbibigay ako sa inyo ng knowledge. Nagbibigay ako ng kaalaman. While sa preaching, hindi lang nagbibigay ng information. Ano? Nag-uudyok din na magkaroon ka ng commitment after mo makinig ng preaching. Ano? Itinutulak tayo sa ganung bagay when it comes to preaching. So, iba ang preaching and teaching. Although yan ay sabay na ginagawa ng isang minister. Ano? Pero paano nagiging tama yung approach o yung pagtanggap ng nakikinig? Kapag hindi spiritually knowledgeable yung nakatanggap, papasok yan dito, lalabas yan sa kabila. Para nakapakinig lang ng isang impormasyon at lilipas yung pakikinig niya ng mensahe na wala siyang gagawin, desisyon. Tama? Pero kapag ikaw ay spiritually knowledgeable, unang-unang makikita agad natin yung sarili natin na masasalamin natin, ito yung dapat kong gawin. Hindi ka pinatatamaan. Yung nakakaramdam na pinatatamaan siya at personal siya, iyan yung mga tao na hindi nila ma-discern yung kanilang pangangailangan. Bagkus, na-discern nila yung nararamdaman nila na nasasaktan sila. Pero hindi na-discern yung pangangailangan ng isang pagpapasya para doon sa pakiramdam na yun na may tinamaan. Tinamaan ako eh. So, dapat meron akong ayusin. Hindi nagkakamali ang mensahero nang sinabi kung ang kanyang binasa at sinabi ay ang salita ng Diyos. Ikaw ay nagkakamali lang ng pagtanggap. Ano? Sabi parang mali yata. Mali yata rin po siya. Nagkakamali kami ng pagtanggap. Kasi hindi ka nagkakamali. Hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. So you will be spiritually knowledgeable. Sabi ng salita ng Diyos, sa binasa natin the first time, blind cannot see afar off. Pero if we have the signs of spiritual growth, magkakaroon tayo ng spiritual knowledge. Ano mangyayari sa atin pag meron tayong spiritual knowledge? Magkakaroon tayo ng tinatawag na we will become doctrinally pure. Pag sinabing doctrinally pure, yung salitang pure doon, dalisay yung salita. Sa Tagalog, dalisay. Ngayon, ang ibig sabihin ng dalisay o ng pure, walang bahid. O sa iba pang salita ng pure, puro. Ano? Puro. Sino nakakalam dito paano malalaman ng honey kung puro?
Ang dami na lang preventa na namin. Ha? Bakit nila sa sa pag nilagay sa tissue? Nilagay sa tissue tapos Pag hindi siya na-absorb ng tissue. pag hindi siya na-absorb ng tissue. Oo. Sa amin naman, kay iba. Sabi ni Imam Bal, pag hindi Hindi sa red. umapoy sa posporo, Oo. nasa usaw, tapos excess, hindi yung puro. So, ang mangyayari, pag hindi puro, merong ibang halo. Alam niyo ba yung mga sabon ngayon na nagkakalat? Ay, ang dami ng bubeta ng sabon. Ito, 45 kilo, 60 kilo. Okay naman gusto mo makatipid ka nito. Pero alam niyo ba, may mga gumagawa ng sabon na powder, pag sinabing powder soap, powder na hindi na rin puro. Anong ginagawa? Iba, totoo yung commercial dati. Dati may ganun brand X, brand Y, gano'n. May chalk, powder chalk, hinahalo. So kaya may mabibili tayong sabon o powder na sabon na panglaba na kapag sinandok natin, ang gaan ng kanyang bawat scoop. Meron naman na mabigat kanyang scoop. Diba? Hindi puro. So sa ating mga kapatid, if we have these things, beginning from verse 5 and verse 7, the signs of spiritual growth, we will be spiritually knowledgeable, and under spiritually knowledgeable, magiging doctrinally pure tayo. Yung katayuan natin sa doktrina, puro. Hindi halo-halo. Hindi kinuha sa NIV, hindi kinuha sa NKJV, hindi kinuha sa ganito sa ganyan, hindi kinuha sa magazine, hindi kinuha sa salamin na nakita sa bundok, hindi kinuha sa pagkukulong sa kwarto, hindi. Ano? Doctrinally pure. Ano? Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So yung mga tao wala sa Panginoon, yung tinatawag na natural man, they cannot receive the things of God. See? So tayo po magkakaroon ng katayuan natin sa ating doktrina, puro at walang lahat. Pangalawa, magiging tinatawag na magkakaroon ka ng spiritually pure. Pagdating sa spiritualidad natin mga kapatid, puro, wala ring halo, wala ring bahid ng kung ano pa. Ano? Sabi nga dalisay. Dalisay. Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14. But strong meat belonging to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ano? Dahil puro spiritually pure, ano, walang bahid, walang any mixture ng other chemical na kapatid, makikita natin, we can compare spiritual things to spiritual. Makikita natin, tama ba yan? Ano? Maintindihan natin, kasi mga kapatid, ang isang malagong mananampalataya considered as a full age at ang kanyang kinakain, sabi ng salita ng Diyos, ay strong meat. Matigas na karne yan, karne. At sabi ng salita ng Diyos, kanino lang nababagay yun? Strong meat belonging to them that are of full age, even those who by reason of use of their senses exercise to discern both good and evil. Yung malago spiritual, may kita natin, consider as of full age, and they can both discern good and evil. Ano yung mali sa tama at tama sa mali? Kaya sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang dami talaga mga spiritually discerned. Bakit? Yung mali, ang tingin na nila doon tama. At yung tama, ang tingin na nila doon mali. See? So if we have these things, mga kapatid, the science of spiritual growth,
meron tayong spiritually, or we will be spiritually knowledgeable. Alam natin yung sinasabi natin. Alam natin yung tinitindigan natin. Alam natin yung kinatatayuan natin. Alam natin yung ginagawa natin. Kaya hindi tayo nag-aalinlangan kung meron mang magtanong, ano yung pananampalataya natin. Kasi alam natin yung isasagot natin. Alam niyo ba, may mga ganyang samahan na ayaw na tinatanong sila. Kapag the more na tinatanong mo sila, alam mo sila parang naiiritan, naiinis, nakakalit, di ba? Meron nga, somewhere in Davao, di ba? Pag nagtanong ka sa kanya, anak ka ni Satanas. Kaya wala nagtatanong. See? Yes. Pero, ang ating katayuan ay spiritual pure, walang halo, walang bakit. Ang sabi ni Peter, mga kapatid, be always ready for every man's question. May magtanong sa atin sa pananampalataya natin, sagutin natin. Kung questioning yan ang questioning, magsagot ka na ng magsagot. Wala ka namang ibang sasabihin, kundi yung katotohanan lang. Nasa sa kanila, kung tatanggap sila o hindi, hindi ka nawala. Ganyan. Pag nagbigay ka ng impormasyon na gano'n, nagsabi ka ng iyong patungkol sa ating pananampalataya, hindi ka nawala. Maniwala sila o hindi ka nawala. So na ihayag mo, o ano yung dapat mong ihayag. Hindi binigay sa atin mga kapatid ang mabuting balita, ang magandang balita na ito, ng kalikasan para ikubli. Ibinigay sa atin itong katayuan natin ito para ihayag natin. Meron mga magtatanong sa atin yan. May pangatlo mga kapatid, signs or result of spiritual growth. Pangatlo, you will have blessed assurance. Blessed assurance. Ano? Sabi sa verse 9 pa rin, but he that lacketh his face is blind and cannot see afar off. Pagkabaliktaran ng mga kapatid, the positive look ng mga kapatid, magiging spiritually knowledgeable tayo. And, sunod, we will have a blessed assurance. Katiyakan. Ano? Kabaliktaran yun na sinasabing, not forgotten that he was purged from his old sin. Ano? Tayo po'y magiging witness of the Spirit. Ano? Witness of the Spirit, witness of this Word. This Word. Kaya alam natin ang kanyang salita sapagkat tayo mismo, mga buhay na patotoo ng salita ng Panginoon, buhay na patotoo ng Espiritu ng Panginoon. Ano? Kaya we will have a blessed assurance. Number 4, the result of spiritual growth, you will be spiritually stable. No? Pag sinabi natin stable, mga kapatid, matatag. Matatag tayo. Sabi sa verse 10, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. Now, pag sinabi natin mga kapatid yung election yan, ano, ito is pinagtatalunan yung election. It refers to the relationship with God. It refers to the relationship with God. So, magiging spiritually stable tayo mga kapatid. Ano? That is the result of spiritual growth. Now, stable saan? Una, magiging stable ka in circumstances. In Acts chapter 20, verse 24, Acts chapter 20, verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So magiging stable tayo when it comes to circumstances. Sabi ng Apostle Paul, none of these things move me. Walang makakagalaw walang makakabunot sa akin, walang makakaalis sa akin sa Panginoon. Kasi we are spiritually developed, talagang nagpapatuloy yung paglago natin, magiging stable tayo. Ngayon na po yung awitin sa ating himna na, I shall not be moved.
I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. So sino po yung nakakapagsalita nun? Kinakanta ng marami yan. Pero hindi nila nakikita yung kanilang katayuan. Kung ikaw nga ba ay rooted na nakabao ng ikugugat mo, ikaw ba ay may magandang pundasyon ngayon, ikaw ba ay may malusog na relasyon sa Panginoon ngayon. Eh nasasabi nila mga kapatid, I shall not be moved. Kasi we will be spiritually stable if we are spiritually growing. Lumalago tayo. Ayan ang nagiging resulta niya, nagiging matatag. Kahit may circumstances, kahit may pagsubo, hindi yan natitinag. Minsan kasi may mga mananampalatay ganitong sitwasyon, pag nasubukan, nagkaroon ng circumstances, minsan, ang isinaalang-alang kagad yung kanyang gawain sa Panginoon. Halimbawa na lang sa trabaho. Marami naghahanap ng trabaho sa atin. Tama? Kapag nakakita ng trabaho, ang daling isaalang-alang yung gawain sa Panginoon para lang sa trabaho. Yan ay resulta na hindi pa talaga ganap ang kanyang paglago spiritual. Kasi ang daling matinan. So kung tayo po ay lumalago spiritual, ang resulta niyan, tayo po magiging stable sa ating circumstances. Kasi doon pa lang sa sinabi sa verse 5, verse 6. Ang sabi diyan, temperance, and to temperance, patience. Temperance is self-control. And patience, mga kapatid, yung circumstances na meron ka, talagang napapagtiisan mo talaga. Kaya magiging stable tayo in circumstances. Kapag sinabing stable, mga kapatid, matatag. Itong lecture, matatag to eh. Kasi bakit? Subukan na namin to eh. Na matatag talaga. 3 kami pumatong dito. Napatungan na namin to. Na-test na namin yung stableness ng lecture na to. Bago pa lang ito napinturahan. So, kurang tapat. Kaya, hindi ko may hagis ng kahit sino. Sobrang bigat din niya. At natungtungan na namin ito. Pero yun, walang tinatiyakan yung piano, yung stableness niya. Pero yung mga kinauupuan nyo, naupuan ngayon, kahit yan sa inyong mga bahay, stable yan. Kasi nakaupo ka, stable yan, hindi mo gumagalaw. Kahit gumalaw ka ng gumalaw, hindi ka matutumba, hindi ka malalagay. So, ganun po yung pagiging stable o patatag natin sa circumstances na kahit gaano kahirap, hindi tayo matitinag. Maaari nasasaktan tayo, pero hindi tayo mabubulok. Pangalawa, saan tayo magiging stable? Magiging stable tayo in failures. Magiging matatag sa mga kabibigan. Minsan, itong problema sa marami, ayaw nang nabibigo. Pero may abbreviation kasi yung fail. Ang word na fail. First attempt in learning. First attempt in learning. So if you want to learn, nandiyan yung word na fail. Bakit? First attempt in learning. Wala naman kagad na hindi nakaranas ng failure. So saan ka magiging matatag? Magiging matatag tayo yung failure. Sabi ng Proverbs chapter 24, verse 16. Proverbs chapter 24, verse 16. For a just man faileth 7 times and riseth up again. But the wicked shall fall into mischief. Ilang beses nag-fail yung matuwid na tao? 7 times. Pero nung ginawa, he rise up again. Tumayo uli. Bumangon uli.
May mga pagkakataon sa buhay natin talaga na nag-fail tayo. Pero ano ba yung dapat na maging attitude natin dyan when it comes to faith? Kailangan maging matatag tayo. Sabi ng salita ng Diyos, I just not failed 7 times. Ang kasunod doon, hindi naman sinabi pagkatapos yun, nagmukmuk siya, nagdamdam siya, umayaw na siya, nag-quit na siya, and he rise up again. But the wicked shall fall into mischief. Sino ba gumawa ng ilaw? Thomas Edison. Thomas Edison, ilang beses siya nag-quit? 99 times. Ano mo? At doon sa ika-100 times, doon yun nag-quit. Marami pong mga tao na marami silang naging failure sa buhay nila. Pero habang nagkakaroon ng failure, kasi ang di normal, nagkakaroon ka ng failure tapos wala ka natututunan. Hindi normal yun. Pero the more na ikaw ay nagkakaroon ng failure, nakikita mo, natututunan mo. Kaya kasi ang abbreviation yun, di ba? Kanyang acronym na binigay ko, first attempt in learning. And Natuto ako kasi nagkamali ako. May nagsabi ganito po, nabasa ko lang. So, the best thing to learn is through the others. Through the experience of others. And the worst things to learn is through your own experience. Sana ka naging applicable yun. Lagi nga sinasabi ko lagi dito sa ating simbahan, marami na ako nasaksiyang mga naging mag-partner dito. At nung young people ko lang ako, sabi ko, sapat na yung nakita ko sa kanila para matuto ako. The best things to learn. Best thing to learn. Tuto ako sa kanila. Hindi nila ako tinuruan, pero dahil maobserbahan mo lang, yung nakikita mo, na-obserba mo, sapat na yun. So kahit saan po tayo punta, learning is present. Learning is present. Kahit ano ginagawa mo, nandiyan lang yung learning. Kaya ang mangyayari sa atin, isa sa result na tayo po lumalago spiritual, magiging spiritually stable na. Kapag stable yung ating spiritual na kondisyon na pati yung pagiging tao natin, yung pagkatao natin, magiging stable. Kasi nananahan sa atin ang isa sa katauhan natin ay yung spiritual na kondisyon natin. Kapag matamlay ang spiritual na kondisyon natin, maapektuhan ang buong pagkatao natin. Kaya kung matatag yung ating spiritual na kondisyon, yung ating inner man, may influensya niyan magiging matatag. Magiging matibay. Hindi ibig sabihin pag naging matibay, naging matatag, hindi na nagkakamali. Hindi. Kahit sa oras ng pagkakamali, sa oras ng mga hamon, problema, hindi matibay yun. Alam niya yung gagawin. First things first. Sabi nga nung isang motto ng isang Baptist pastor sa San Pedro, let the main thing, the main thing. Gagawin ko ano yung tama, ano yung marami. Siyempre yung mga resulta ng lumalago spiritual. Yun yung mga resulta. Kung meron na tayo na obserbahan, na maaari wala tayo sa ganung estado, ito yung pagkakataon para sa atin na tayo po magkaroon ng pagpapasya na isang desisyon sa buhay natin na tayo po ay magpalago sa Panginoon. Nakita natin, magpapatulang pa ako sa Panginoon, may ilalago pa tayo. Alam mga kapatid, habang nabubuhay tayo, may ilalago ka pa sa Panginoon. Hanggat nabubuhay tayo, hindi pa tapos ang Panginoon. May ilalago pa tayo. Kaya magpalago tayo ng magpalago. Amen? Amen. Tayo pa manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming
Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaalala niyo sa amin about the results of growing spiritually. Nakita namin, Panginoon, sa iyong salita, ang manifestation kapag kami lumalago spiritual. Marahil o Diyos, ito po mga katangian ito, may mga wala po sa amin dito. May mga kakulangan po sa amin dito. Subalit, hiling namin o Diyos, ikaw po ang maglagay ng kapunuan sa lahat ng aming mga pagkukulang na layunin mo na kami po'y marapat na nandoon at magkaroon. O Diyos, dalangin ko po, ikaw ang patuloy na mamuna sa amin at na sa pagkakataon na ito. At dalangin ko po Diyos sa aming oras sa pananalangin, ikaw po ang magbigay ng katugunan, kasagutan sa mga bagay na ito, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat ng dalangin sa pangalan ni Jesus.